Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-76 na kabanata. Ang pagligtas ni Rita Lopez kay Debbie. Habang nagpa-practice, kinuha ni Melissa ang songbook ni Debbie. Tumingala si Debbie, at nakita niya si Melissa at ang iba pang mga babae, na nakatayo sa likod niya. Sinusubukan niyang magsanay, at kailangan niya ang lyrics paper na iyon, kaya bakit kinukuha ito ni Melissa? Natigilan siya saglit bago sumigaw si Melissa. Bitawan mo, malakas na sigaw nito. Sa sobrang sindak ni Debbie, nanginginig siya, habang binitawan ang lyrics paper. Tumingin siya kay Melissa na may takot. Nanlumo ang puso niya. Si Janice ay napakabait kay Debbie, ngunit si Melissa, at ang kanyang mga kaibigan, ay parang hindi siya gusto. Huwag kang ang seryoso, pabirong sabi ni Melissa. Habang umuupo sa isang swivel chair. Umupo sa tabi ni Melissa, sina Katie at Olivia, habang si Rita ay nanatiling nakatayo, at nakatingin kay Debbie na may pilit na ngiti. Hoy bagong babae, dahil sumali ka sa aming banda, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Ngumisi si Melissa ng may pagmamalaki. Simula ngayon, kami ang iyong superior. Ako ang boss. Pangalawa si Olivia Taylor, pangatlo si Katie Jackson, at pang-apat si Rita Lopez, yung nandoon. Ikaw ang panghuli, may reklamo. Hindi sumagot si Debbie. Dapat tawagin mo akong Miss Kennedy. Oo, Miss Kennedy, sabi ni Debbie. Kahit alam niyang kinukutsa siya ng mga ito, ginawa pa rin niya ang hinihiling ng mga ito. Napatingin siya kay Rita, na inaayos ang kanyang gitara, at sinabing, "Hello Miss Lopez. Tawagin mo na lang akong Rita." Walang ganoong patakaran dito, malinaw na sabi ni Rita. Napatingin si Melissa kay Rita. Siya ay tumawa, at ang isa pang babae ay sumali na. Siya ay lubos na ipinagmamalaki ang kanyang biro, ngunit si Debbie, ay napakatahimik, na matatag na inilagay sa kanyang lugar, ang kanyang sarili. Hindi pinansin ni Debbie ang pangungutya nila. Sa ngayon, ang gusto lang niyang gawin, ay pagbutihin ang kanyang pagkanta. Tumalikod siya, para umalis. Hoy bagong babae, sinabi ba naming pwede ka nang umalis? Hindi nasisiyahang pagtatanong ni Melissa. Isang pagngisi ang nakita, sa maganda nitong mukha. Anong kailangan nyo? Malungkot na tanong ni Debbie. Tinawag niya ang mga ito, sa kanilang mga apelyido, ayon sa gusto nila, ngunit palagi siyang tinatawag na bagong babae. Wala silang respeto sa kanya. Hindi mo ba nakikita na magulo itong kwarto? Tanong ni Melissa. Ang bawat bagong miyembro, ay kailangang kumuha ng gawain sa paglilinis, at magagawa mo na ito ngayon. Tandaan mo, linisin mo ang lahat ng nasa mesa, at imap mo ng maayos ang sahig. Tumigil si Rita sa pagtugtog ng gitara, at huminga ng malalim. Nang makita niyang tinanggap ni Debbie, ang utos ni Melissa, at nagsimula ng maglinis. Binawi ni Rita ang kanyang tingin, at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Nilinis ni Debbie ang lamesa, at saka nagwalis sa sahig, bago pinunasan ng mop. Napakagaling niya sa bagay na ito. Bago siya tumuntong sa kolehiyo, madalas niyang tinutulungan ang kanyang ina, sa mga gawaing tulad nito. Katatapos lang niyang maglinis ng sahig, nang dumaan sina Olivia at Katie papunta sa pinto. Naiwan ang dalawang hanay ng itim na bakas ng kanilang sapatos. Napasulyap si Debbie sa kanilang dalawa, habang naglalakad ng nag-uusap, at nagtatawanan. Hindi siya umimik, bagkus ay pinunasan niya muli ang bakas ng kanilang mga sapatos. Nang sa wakas ay natapos na siya, aalis na siya, para itabi na ang mop, nang bumalik muli sina Katie at Olivia, na may dala na ilang plastik ng merienda. Pakihintay ng ilang minuto at matutuyo na ang sahig, nakangiting sabi niya sa mga ito. Nagmamadali kami, casual na sabi ni Katie habang sinusundan si Olivia. Muli itong nag-iwan ng dalawang bakas ng mga sapatos. Sa likuran nila. Tumingin si Debbie sa likod nila, pero sa huli, kinuha pa rin niya ang mop, at pinunasan ang mga bakas ng dinaanan nila.
Manatili kayo dyan, sabi niya sa kanila. Ang sahig ay matutuyo sa loob ng 5 minuto. Kung lalakarin niyo ito muli, hindi ko na ito lilinisin. Alam ni Debbie, na hindi siya gusto ng 3 babaeng ito. Bago pa matapos magsalita si Debbie, nakangiting tumingin sa kanya si Melissa. Ang merienda na hawak niya, ay dahan-daang nahulog mula sa kanyang mga kamay, at ang mga potato chips, ay nahulog sa sahig, na nagdulot ng panibagong kalat. "Oops, sorry," nakangiting sabi ni Melissa. Pakilinisan din, pati ang lugar na ito. Kahit gaano pa kabuti, ang ugali ni Debbie, hindi niya maiwasang mapatingin ng masama, kay Melissa. Hindi siya kumibo habang daladala ang kanyang mop, at lumabas ng pinto. "Tigil," ang sigaw ni Melissa. Umaalingaw-ngaw ang boses niya, sa buong practice room. Hindi tumigil si Debbie. "Sa palagay mo, saan ka pupunta?" sigaw muli ni Melissa. Ang ingay ng nagmamadaling yabag, ay nanggaling sa likuran ni Debbie. Nang humarap siya, ay nagtaas siya ng kamay, para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinawakan ni Melissa ang leeg ni Debbie, at itinulak ito sa dingding. "Sino sa tingin mo ang kaharap mo? Isa kang babaeng basura, mula sa isang maliit na bayan. Ang lakas ng loob mo na hindi ako igalang. Hindi mo kami katulad. Magpakita ka ng paggalang," wika ni Katie. "Gustong masukan ng nanay mo, kapag nakikita niyang nakakaawa ka. Sa tingin mo ba, ay maaari kang maging lead singer?" Sarkastikong sabi ni Olivia. Nakatingin lang sa kanila si Debbie, dahil sa sindak. "Tingnan mo itong munting aso na ito," sabi ni Melissa, habang tumatawa. Takot na takot siya sa atin, kaya nanginginig siya. At dahil dito, ay naisip niya na napakagaling niya. Mariin niyang itinulak si Debbie palayo, dahilan ito, para ma-outbalance siya. "Linisin mo ang sahig," mariin na utos ni Melissa. Sa galit at takot, kinuha ni Debbie ang walis, at naghanda sa paglilinis. "Melissa, tingnan mo," sabi ni Olivia. Gagawin niya ang anumang sabihin sa kanya, tulad ng isang aso. Madali siyang kontrolin, sa hinaharap. "Sinong may pakialam kung magaling siyang kumanta," dagdag ni Katie. "Pero hindi natin siya mapaparusahan, kung siya ang magiging lead singer." Sa pakikinig, sa kanyang mga kaibigan na nambobola, naramdaman ni Melissa, ang pagmamalaki sa kanyang sarili. Namaywang ito, at minisian si Debbie. Hindi ba't sinabi nitong maliit na asong ito, na sila lang ng kanyang ina, ang 2 tao sa kanilang pamilya, pagtatanong ni Melissa. Sa pagiging mahirap ng kanyang ina, mula sa maliit na bayan. Isang himala para sa kanya, ang makapasok sa unibersidad. Malamang may ginawang kababalaghan ang kanyang ina para makakuha ng pera. Siguradong nagsaya siya, habang kumikita rin ng dagdag na pera. "Tumahimik ka," sigaw ni Debbie, habang nakatalikod. Humarap ito, at tinitigan ng masama si Melissa. "Hoy babaeng aso, naglakas loob kang sigawan ako." Mabagal na nagsalita si Melissa, habang galit na naglalakad papunta kay Debbie. "Ang nanay mo pala, ang kahinaan mo. Ang iyong ina, ay isang GRO na natutulog kasama ang mga iba't ibang mga lalaki." Sinipa niya si Debbie, sa bandang tiyan. "Huwag mong bastusin ang aking ina." Galit na sigaw ni Debbie. Hinawakan niya ang binti ni Melissa, at inihagis ito ng napakalakas, kaya sumadsad si Melissa sa sahig nang mahulog ito. Si Debbie at ang kanyang ina, ay palaging umaasa sa isa't isa. At alam niya kung gaano karaming hirap ang dinanas ng kanyang ina, upang tustusan siya sa pag-aaral. Nang makita ni na Olivia at Katie si Melissa, na bumagsak sa sahig, sumugod sila at tinulak si Debbie palayo. "Ikaw, aso ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako," sabi ni Melissa na nakatitig sa kanya. "Pagbabayaran mo ito." Humawak siya sa kanyang ulo, habang tinutulungan siya ni Katie at Olivia, na makabangon. "Parusahan niyo siya." Inutusan niya ang 2 niyang kaibigan. Sinugod ng mga babae si Debbie para bugbugin. Masyadong mahina si Debbie para lumaban. Nakaluhod lang siya sa lapag, yakap ang kanyang ulo para protektahan ito. Umulan ng mga suntok sa balikat niya. Hanggang siya ay mapahiga. Sinipa siya ni Katie sa sahig. Pagkatapos ay tumalon silang 3 sa kanya, sinipa ang kanyang ulo, likod at tiyan. "Tama na, tumigil na kayo.
Tinulak ni Rita si Melissa at ang iba pang mga babae, habang sinusuntok at sinisipa si Debbie, sa lahat ng kanilang makakaya. Huwag kang makialam, sabi ni Melissa, habang nanlilisik ang tingin kay Rita. Masyado kayong maingay. Kailangan ko ng maayos at tahimik na lugar, sabi ni Rita, na nakatingin kay Melissa. E di umalis ka dito, galit na sabi ni Melissa. Kung maingay dito, pumunta ka sa ibang lugar. Gusto mo bang tawagan ko si Janice? Inilabas ni Rita ang kanyang cellphone, at napapailing, habang nakatingin sa kanya. Ang bobo mo, para gumawa ng ganyan dito. Ikaw, galit na tinitigan ni Melissa si Rita. Kung malalaman ito ni Janice, magkakaproblema sila. Sinulyapan niya si Debbie, at sinabing, kung maglalakas loob kang magsumbong kay Janice, magsisisi ka. Sinamaan ng tingin ni Melissa si Rita, at umalis na siya, kasama sina Olivia at Katie. Nakahinga ng maluwag si Rita, habang pinagmamasdan ang tatlong dalaga, na papalayo. Lumingon siya, at tumingin kay Debbie, na nakahiga sa sahig. Nanginginig ito. Nakapulupot ang mga braso nito sa kanyang ulo. Nakakaawa, sa isip niya. Naaawa siya dito. Bumangon ka, sabi niya, sabay yumuko ito para tulungan siya na makatayo. May kaunting paso sa mukha ni Debbie, at magulo ang buhok nito. Marumi ang damit niya, at maraming bakas ng sapatos. Salamat, mahinang sabi ni Debbie, na may luha sa kanyang mga mata. Naantig si Rita sa kanyang mahiyaing hitsura. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, sabi ni Rita, na umiwas ng tingin. Ayoko lang sa tatlong iyon. Marami pa ring salamat, sagot ni Debbie. Na medyo nadismaya sa sinabi ni Rita. Kung ayaw mong mabuli ulit, kailangan mong humanap ng boyfriend para protektahan ka, sabi ni Rita. Saka siya naglakad patungo sa pinto. Debbie, tawag ni Alex habang nagmamadaling pumasok, na nilagpasan si Rita. Nang makita niya si Debbie, laking gulat niya at naawa siya rito. Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Rita. Sa paghusga sa hitsura at pananamit ni Alex, hindi niya mapoprotektahan si Debbie. Alex, tawag ni Debbie. Nang makita niya ito, ay hindi na niya ito napigilan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, at yumak up siya ng mahigpit. Sino ang nanakit sa iyo? Pagtatanong ni Alex, na nakatingin sa mukha nitong bugbog. Sabik siyang malaman ang pagkakakilanlan ng salarin, para maipaghiganti niya ito. Lumingon siya, at tumingin kay Rita. Siya ba ang may gawa? Pagbabayarin ko siya para dito. Hindi siya, sabi ni Debbie. Wala na ang mga taong may gawa nito sa akin. Hinilan niya ito pabalik. Pinipigilan siya sa pagpunta kay Rita. Ngumiti ng pilit si Rita at umiling. Mahirap na ang pamumuhay ni Debbie, tapos binigyan pa siya ng mundo, ng isang hangal na kasintahang, katulad nito. Sobrang nadismaya si Rita, at lumabas na lang ng kwarto. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.